Mga kaibigan, mga kababayan, kamusta ho kayo? Pasensya na ho, ngayon lang tayo nakapag-update sa lagay ng ating panahon. So meron ho tayo ngayon tatlong weather system at minomonitor po natin yung cloud cluster na posible pong maging low pressure area sa mga susunod po na mga oras. Pero bago ho natin yan ipagpatuloy, huwag niyo po muna kakalimutan na i-like at isubscribe ang ating YouTube channel at pahit na rin ng notification bell. Maraming salamat po. So unahin na muna natin mga kaibigan yung ating nakita or namataan na cloud cluster na ngayong araw po ng Lunes ay posible pong maging isang ganap na low pressure area at pumasok po sa ating Philippine Area of Responsibility. Kung titignan nyo po sa ating pinaka-latest weather forecast, no, sa ating weather system mga kaibigan, tignan nyo mabuti, no, posible itong mabuo bilang isang tropical cyclone or mahinang bagyo mga kaibigan within the next 24 to 48 hours bago ho ito tumawid sa area ng Visayas at ng Mindanao. Pero as of now, hindi pa naman natin natitiyak yan. Posible pang magbago, no? Pero ang sigurado dyan mga kaibigan, ngayong araw, Lunes or hanggang sa Martes, posible na pong pumasok itong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung ito po yung maging isang ganap na bagyo, tatawagin po itong Bagyong Kerubin sa Pilipinas. Ito yung sinasabi natin mga kaibigan na nasa update natin na week 2 na kung saan ho na posibleng magkaroon ng bagyo so, ngayong Pasko ho, no, or bagong magpasko mga kaibigan. And hopefully nga, no, ipag-pray po natin na hindi po ito matuloy at malusaw nga po. Kung maging low pressure area man po, hindi na po nawa maging isang ganap na bagyo. Siyempre, magiging malungkot ang ating Pasko kung magkakaroon po ng bagyo mga kaibigan. Though hindi naman ito nakikitaan na potensyal na magiging lalakas talaga, no? Dahil kung titignan niyo sa ating advanced weather forecast, hindi siya nakikitaan ng malakas na sirkulasyon or malakas na hangin. So, yung posibilidad na maging malakas na bagyo, ekis na po yun. Wala na po yun mga kaibigan. Kung maging bagyo man yan mga kaibigan, mahina lamang, no? Or tropical cyclone lang yan mga kaibigan. Hindi yan magiging isang ganap na typhoon category. So wag muna natin yan ikabahala as of now dahil hindi pa naman ito nabubuo bilang isang ganap na bagyo. Kaya ipatuloy ko kayong i-update para ma-check nating mabuti, no? Para din handa yung ating mga kababayan. Mas maganda na kasi na nakahanda tayo na kahit Pasko, no, may bagyo, wag naman sana matuloy. Pero as of now, meron pa rin po tayong binabantayan na forecast weather condition o tatlong sama ng panahon. Unahin na natin itong shear line. Kasama rin dyan ng North East Monsoon mga kaibigan. Kasama rin ng Intertropical Convergence Zone or ITCC. Forecast weather condition. Dito na ho, no, sa area ng Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro at Bicol Region, asahan ho natin dyan ang medyo maulap po na kalangitan mga kaibigan. Ngayong araw ho yan at may mga isolated light rains and heavy rainfalls pagdating po sa gabi dahil po yan sa shear line. Posibleng impact po nito pagbabaha sa mababang lugar at landslide naman po sa mga landslide prone area. Samantalang sa area po ng Eastern Visayas, Central Visayas, Northern Mindanao, Saxargen, Caraga at Davao Region, asahan din natin ng medyo masungit na panahon o maulap na panahon mga kaibigan. Asahan ng mahina hanggang sa posibleng mga pag-uulan pagdating naman po sa hapon at ngayong gabi o sa gabi po mga kaibigan dahil po yan sa ITCC or Intertropical Convergence Zone. Northeast Monsoon naman po ang nakakaapekto sa ilang bahagi po ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region. Kasama na ho dyan ang Aurora, no? Aurora. Posibleng impact niyan pagbabaha sa mababang lugar at landslide naman po sa mga landslide prone area in case po magkaroon tayo ng patuloy at malalakas po na pag-uulan. Ang ilang bahagi naman ng Mindanao mga kaibigan ay apektado ng ITCC or Intertropical Convergence Zone. So asahan din ng mga isolated rain showers and thunderstorm pagdating po sa hapon at sa gabi mga kaibigan. Samantalang sa Metro Manila naman mga kaibigan, ganun din ay makakaranas ng maulap na kalangitan with isolated light rains dahil po sa hanging amihan or northeast monsoon. So mag-ingat tayo sa posibleng banta ng pag-ulan sa hapon at sa gabi. So balikan ho natin mga kaibigan yung sinasabi natin na posibleng maging ganap na bagyo, no? Dito sa may bandang Silangang Mindanao, posible ho yang mabuo. And as of now, ito ay tinatawag natin na 96 inbes mga kaibigan. Or ito ipapunta na or patungo na sa isang category bilang low pressure area o posible o pwede na nating tawagin na
pre-Kerubin or papunta na tayo doon sa tinatawag natin na magiging bagyo na siya. Pero as of now mga kaibigan, nasa medium pa lang naman yung tsansa at posible pa po yang magbago. Pero base na rin sa ating forecast, advanced forecast weather condition mga kaibigan o model, tayo ito ay magiging isang ganap na bagyo mga kaibigan. Pero good news, hindi po ito lalakas bilang isang typhoon or super typhoon category mo mga kaibigan. So mga kaibigan ko, mas maganda nakahanda po tayo dahil tulad nga na aking sinasabi, ang bantangan ng panahon, pabago-bago, kasama na ho dyan yung weather system natin na tatlo. Paulit-ulit po yan, pabalik-balik lang. Lalo na po ang shear line na patuloy na nagbibigay ng pag-uulan sa malaking bahagi po ng ating bansa, no? Kung sakali man ho, baka ranas tayo ng malawakang pag-uulan, ngayong darating po na Pasko mga kaibigan, o yung sinasabi natin na medyo maulan na Pasko, at masama na, malamig-lamig din yan dahil meron tayong hanging amihan, maging handa na lamang po tayo, i-celebrate pa rin natin ang maligayang Pasko mga kaibigan kahit po in case magkaroon man po tayo ng bagyo. Usually, nangyayari naman talaga yan. Yung 2021, nagkaroon din tayo ng bagyo which is super typhoon pa nga po yun mga kaibigan. And hopefully, wag po yung mangyayari ngayon, no? Dahil alam naman natin taon-taon may mga bagyo talaga pumapasok sa ating bansa. At hindi naman po talaga natin yan mapipigilan. So, ang dapat nating gawin, maging handa po tayo mga kaibigan. Dahil nga, yun ang sinasabi ko, no? Kapag mayroong mga bagyo or sama ng panahon, unang-una, dapat alamin natin. Lagi tayong maging informed, lagi tayong updated sa mga update, no? Kung ito ba ay saang direction or kung saan po pupunta. Pangalawang mga kaibigan, mas maganda ay safety natin ng ating mga kagamitan. Ito, no? In case magkaroon lang tayo ng bagyo. Safety ang kagamitan, yung mga bagay na alam naman natin pag bahaing lugar, no, iangat natin yung ating mga gamit. Pangatlo, lagi tayong mag-imbak ng pagkain. Safety lang natin mga kaibigan kung ano lang yung kaya natin. Yung pang-apat natin, magkaroon tayo ng constant communication plan. Plano sa dapat natin gawin kapag merong pong mga sama ng panahon. So mga kaibigan ko, yan po muna ang update natin. At mamaya, i-update ko po muli kayo sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po sa paghihintay. Magandang araw po sa inyong lahat.